Tingin ko lang ito para maayos. Okay. Sunod, since may database na po tayo, try nating maglagay ng information. So, new file ulit, form. Gawa lang ulit ako ito ng bagong file para sa aking form na magko-collect ng data na i-insert natin sa ating database. So, HTML. Bale. So, magde-declare po tayo dito ng form. So, dito po sa ating form element sa HTML, may dalawa pong mahalagang attribute yan. Una po itong action. At pangalawa po is yung method. Yan po. Okay. Unahin po natin si method. Sa method po, may dalawa pong value dyan. Either post or get. Okay, so ano pong pagkakaiba niyan? Sige. Ang get po is, kapag sinubmit po ang form, dadaan po muna yung mga data dito sa URL. And then, sa URL nyo siya kukunin. Halimbawa natin para mag-gets nyo. Kalagay ko ng input. Input, text, then name, submit. Okay, so dito po. So, pansinin nyo po itong name value. So, name. So, kapag get po ang ginamit natin, itong value po dito is mapupunta po muna sa URL. Tingnan natin. So, ito yung form natin na ginawa. Form with PHP. Submit. Done ko I-load natin. Yan. Okay, so, halimbawa mag-insert tayo ng pangalan. Submit. Yan. Kung mapapansin nyo, dumaan siya dito. Na-append siya sa URL nyo. Kapag kukunin nyo siya, ito yung kukunin nyo sa PHP script. Okay, so, halimbawa, ito. PHP muna tayo dito. $sign FB. Kapag get method po ang ginamit natin, ang kailangan po natin gamitin dyan is yung global variable po na get din. Ito. Ayun, nasa tayo. Yan. And then, bracket. Basta yan yung matigas na bracket. Get. Then, bracket. Tapos, single quote. And then, ang lalagay po dito sa single quote is kung ano po yung name value sa input pin. So, dito is fname. So, ibig sabihin sa URL, hanapin po ni get itong fname. Sa URL, meron tayong f. Ito po yun. Yan. Kukunin po niya yung value dyan. So, kukunin yung value dyan, i-store natin siya sa variable na fname. First name na lang, para hindi ko yung malito na pwedeng maiba. Okay. So, yan. Then, try natin i-echo. Echo. Hindi pala. First name. Reload lang natin to. Huwag yung pansinin yung error na yan. I-handle natin mamaya yan. Okay, so king. Try natin yung king. Submit. So yun, nag-echo si king. So kinuha niya mula sa fname na name value. Ang isang downside lang ng paggamit ng get method is pwede siyang ma-manipulate ito. Sherwin. Bawa yan, Sherwin. Then enter nyo lang. Kung ano yung value na nakalagay doon sa URL, yun yung kukunin niya. Which is pangit, di ba? Kasi mamamanipulate ng data, ay ng user yung data. Ganun. Which is, ang post naman is more secure siya. Kasi nakatago po itong post.
Pero ang gagamitin nyo naman dito is post method din po. Post. Yan. Kung i-reload natin to, huwag mo nang pansin yung error. Lagyan natin ng king. Submit natin. Yan, nag-output siya. Pero wala dito. Which is maganda kasi hindi nakikita na kung ano yung pinapasa natin yung data. Okay? Yun. Yun pong pagkaiba ng get tsaka post. Kung nagtataka kayo bakit may error, reload natin to. Yan. So, halimbawa, use natin tong error na ito, no? Hindi pa inaari key, ibig sabihin hindi niya mahanap itong fname. Ibig sabihin hindi pa na isasubmit yung form. Para ma-handle yan, pwede tayong mag-if. If set then get. Kung naman pong ginamit yung method yun pong check. So dito post yung ginamit natin si post. Then con po natin. Ay, pasok natin dito. Sa condition po nito, tinatanong natin kung meron na available na ba itong fname. Kung naisubmit na ba itong form na ito at available na ba yung input value na ito. So kung halimbawa get ang ginamit nyo, get rin yung dito dapat. Okay, so try natin i-reload yung kanina kung mag-error pa. Okay, so wala na yung error kasi na-handle na natin siya. Then yung post. Yan, so wala ng error. Kung dyan nilagay nyo, mag-e-echo na siya dyan. Okay, so sana na-gets nyo yung get, yung post, tsaka get method.